gulaman. Alright, may panibago na naman tayong video at patungkol ito sa spear build, no? Paano ba yung magpataas ng DPS sa MVP TR, no? Kasi problemado na tayong mga rune knight. Di na natin alam kung anong gagawin natin. Upgrade tayo ng upgrade, hindi naman tumataas ang DPS natin, no? Pero syempre, ang sagot lang dyan, kailangan mo mag-build ng spear dahil yung spear mataas yung damage niya sa MVP. Yan. So, paano ba binibuild ang spear? Yan. So, sa spear, importante ang stats mo. Strength pa rin, agility, at luck. No? Pwede kang mag-adjust ng agility at luck. Depende sa critical hit rate na pangangailangan mo. Ngayon, dahil meron na akong 199 na crit rate, binawasan ko na yung luck ko. Ilagay ko na lahat sa agility. Ngayon, kung ikaw naman ay kulang sa crit rate, pwede kang magdagdag ng luck, bawasan mo yung agility kasi yung attack speed naman hindi naman siya ganun ka-importante. Yan, tapos sa ating spear, yung enchantment, yung divine trait din, no? Yung divine trait, yan. Kung makikita nyo yung spear ko, merong critical at luck, tapos agility. Yan yung tatlo na pwede. O kaya kung meron kang strength, pwede mo rin ilagay. No, hindi naman natin kailangan ng ignore PDEF sa MVP. Pwede ka rin maglagay ng PBE. Yan yung mga pwede mong ilagay sa divine trait. Pero sa akin, ang nilagay ko, crit, agi, at luck. No, kasi yan lang yung meron ako. Wala akong strength eh. Yung strength ko nasa sword. Tapos syempre yung enchantment. Yan, P-attack, PBE, PBE, PBE. Sa weapon, crit. No, importante to para sa mataas na crit rate kasi ang tina-target natin na crit sa MVP ay 215. Bakit 215? Kasi kung di nyo alam yung lance ay ini-inherit niya yung 70% ng ating crit. So kung meron kang 215, no, ang 70% nun ay 150. Critical hit rate. Ngayon yung mga MVP meron silang 50 na crit defense, so kailangan mo ng 150 para doon. Yan, syempre para isa pang mga magbo-boost ng ating crit hit rate ay yung cobalt, no? Magbe-benefit naman yung ating tier set dyan dahil strength yan, critical, P-attack, P-damage, di ba? Tsaka All Baron at saka Greatest General pang boost ng P-attack, di ba? Hindi natin kailangan ng mga proc cards sa spear. Yan, ang kailangan mo lang na proc cards yung All Baron. Yan, pwedeng dalawang All Baron, pwedeng isa, depende sa'yo. Yan, syempre sa headgear, cramp card pa rin pang P-attack, Edga for large enemies. Syempre race and size card. Diba? Paano kung wala kang race and size card? No? Pwede naman yung ginagamit mo dati nung paladin ka pa, yung mga critical. Diba ba yan? Critical, ikakabit natin. At syempre, sunod na pinaka isa pang importante ay yung element. No? Ito yung talagang sobrang laki ng binuboost na DPS. Dinodoble na ito halos yung critical sa MVP. Yan. Kung meron kang 500k na critical na total sa MVP or sa dummy, 'di ba? Pagka meron pang element 'yon, aabot na 'yan ng 1 billion. 'Di ba? Tumataginting. E paano kung 1 billion na yung ano mo tapos nilagyan pang element, edi 2 billion, 'di ba? Tapos sunod na importante ay yung Nexus Engine. 'Di ba? Dito tayo kumukuha ng mga critical, 'di ba? Critical, 'di ba? Yan, makikita nyo butas-butas, no? Kasi hindi naman natin masyadong kailangan yung mga talents. Kasi unang-una, PBE lang natin siya gagamitin at MVP. So kahit butas-butas, okay lang, di ba? Mga tigtipiso lang na critical ang ilalagay natin dyan, di ba? Ngayon, paano naman kung sobra-sobra na yung critical mo? Tulad sa akin, sobra na sa 215 pagka may food buffs. Pwede ka maglagay ng PBE, damage bonus, or di kaya crit damage. Yan yung mga pwede mong ilagay. Yan, tapos syempre sa green, SP Potion Efficiency or SP Recovery. Lahat yan
'Di ba? Sa akin kulang pa, no? Pero okay na yan para sa ngayon, no? Tapos itong yellow, wala namang kailangan dyan. Kailangan lang natin yung pangbuo ng mga talents na para ma-unlock natin. Kasi kulang pa yung talents ko, no? Ang meron lang ako, Dragon Howling. Pero syempre, ang importante dyan na mga talents, yung Rain of Spear, diba? Tsaka Dragon Howling at 100 Spear. Wind Cutter pwede rin, diba? Kasi may attack speed yan, plus 20%. Yan. Tapos, sa auto, diba? Paano ba yung auto? Diba? Yan, ganito yung auto ko, no? 3 dragon, throttle, at yung 100 spear. Paano kung meron kang Omni Chip? Halimbawa, ako kasi wala akong Omni Chip. Diba? Ang gamit ko, Furious Attack, Mana Link Reversal, Charge Attack, Holy Light Shield. Yan yung mga importante, no? Nakuha ko na yung mga importante. Ngayon, kung actually, itong Mana Link Reversal ay wala naman yan sa list. No? Pero, syempre, makakapag-boost din yan ng ating damage. Kung wala kang Mana Link Reversal, ang pang-apat na pinakamagandang idagdag ay yung Core Overload. Yan. At kung syempre, kung meron kang Omni Chip, halimbawa, ay pwede mong ilagay yung normal attack, no? Kapalit nung 100 spear. Halos same lang din naman yung magiging DPS niyan kasi bihira mo naman gagamitin yung 100 spear eh. Ang main damage mo talaga dito ay Rain of Spear. Yan. So, syempre, kung may Omni Chip ka, mabuboost niya. Mabuboost ng Omni Chip yung damage ng Rain of Spear mo. Yan. Syempre, dahil wala akong Omni Chip, 100 Spear tayo. Yan. Tapos, DPS test natin, di ba? Hindi na natin siya DPS test ng 1 minute. Papakita na lang natin yung combo. No? Yan. Comboin muna natin. Punuin natin yung Dragon Zion bago natin comboin. Di ba? Yan. Dahil puno na yung Dragon, magda-Dragon Zion tayo. Yellowstone, Berserk, Howling, at yung Rain of Spear. Yan. So, ilan ang damage natin? 800M. Di ba? 800M na kagad yun. Naka ano pa tayo niyan? Naka goblin pa tayo niyan. Di ba? Paano naman kung hindi goblin ang gagamitin natin? Halimbawa, meron tayong Peko Egg. Yan. Yan. Tapos antayin ulit natin yung cooldown ng Berserk. Yan, dahil cooldown na, itas ulit natin, no? Kung ano ba yung mas okay. Lapit lang tayo para sa Mana Link Reversal, tapos Dragon Zion, Yellowstone, Berserk, at Dragon Howling, Rain of Spear. Yan. O yan, 970. Mas mataas ang race card kaysa dun sa mga crit damage card na. Pero kung wala kang ang race card, pwede mong gamitin yung mga crit damage card, no? Konti lang din naman halos yung difference, no? Actually, yung crit damage card kaya niya ring umabot ng 900M, no? Depende yun sa mga pagpoproc ng ating choice maze, di ba? At syempre, isa pang bonus technique, no? Kailangan mong gumamit ng sword para sa swapping naman. Bakit sword, no? Kasi kung hindi nyo alam, ang sword sa Berserk, yan, kung babasahin natin yung, teka lang. Kung babasahin natin yung Berserk, diba? Meron niyang, ano ba yan? And while using a sword, meron siyang crit damage na 25%. Wow, di nyo alam yun, no? Diba? Yan yung isa pang sikreto ng spear. So, ulitin natin. Kukomboin ulit natin, diba? So, combo, lapit tayo. So, ganito na magiging combo ngayon, no? Dragon Zion, Yellowstone, Sword,
Berserk, Spear, Dragon Howling, at Rain of Spear. Yan. O, nakita nyo, 1.1B. Diba? Ganun na yung damage. Tumaas na. Kasi crit damage plus 25% yun. Mataas yun. Ganun ang switching naman pagka sword. Yan. Tapos syempre, kung gusto mo pang magpataas ng DPS or mga iba pang boost, marami pa tayo niyan, di ba? Kung halimbawa naman ay TSA, tapos Earth yung kalaban, di ba? Pwede kang gumamit ng Magnum Break. Di ba? Hahaba yung combo natin, di ba? Mas tataas yung DPS natin. Pagka Earth Monster. No? Paano naman kung hindi Earth? Di ba? Pwede kang gumamit ng Spear Stab, no? Kasi kapag max level ito, alam ko 10% ang damage increase nito. Yan. Yan yung mga pang boost, di ba? Para mag 1 billion ang DPS natin. Yan, yun lang for our video. Yan, sana may natutunan kayo. At kung wala man, di ba? At kung kulang man yung itong guide na to, no? Pwede mong i-comment sa ating comment section, di ba? At sasagutin natin yan kung ano pa yung mga kulang. At kita-kits next video. Bye-bye!